So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, sasagot ulit tayo ng katanungan, okay, ninyo mula sa comment section. Kaya mga kamanok, sa mga makakapanood ng video ito, lahat po ng inyong mga katanungan sa comment section, bibigyan ko po ng linaw. It's either kayo man ay baguhan, newbie, medyo matagal na sa pagmamanok. Kung may katanungan kayo at feeling nyo, masasagot ko yung katanungan ninyo or else feeling nyo, makakatulong ako sa inyo, ilagay nyo lang po yun sa comment section. At yan po nga sasagutin next video. Okay? So, ito po mga kamanok, hawak ko po ang aking cellphone at isa-isa ko pong tinitingnan, hinihimay ang inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng segment, ganitong klase ng Q&A portion. So, ano bang hinihintay mo? Don't forget to click subscribe button, notification bell, at i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang advice, usapin at usapan tungkol sa pagmamanok na maaaring nating sabay-sabay matutunan. Okay? Kung napindot mo na yung subscribe button at na-like mo na yung video ito, simulan na natin ang ating pagsagot, okay, sa inyong katanungan. Unang-una, mega shoutout muna kay Danilo Kabig, okay? So, sinashoutout din natin yung mga nagtatanong, Idol, saan mabibili ang Jackie Oats from Taguig po ito, okay? So, thank you, Idol. Medyo nababa ang ating stand. Thank you, Idol, sa katanungan. Ang Jackie Oats po ay mabibili po natin sa malalaking mga agribet. Okay? Kasi po yung mga maliliit na tindahan ng patuka o yung mga maliliit na agribet, hindi po nila masyadong binibigyan ng pansin na kumuha o mag-stock sa kanilang store, sa kanilang agribet supply ng mga ganong klase ng patuka. Okay? O yung ganong klase ng pagkain ng manok. Kasi po, yung iba po nating mga kamanok dito na nasanay, okay, na nasanay na dapat ganito lang yung pinapakain, yung mga ready mix na pagkain na dapat yun lang, okay na yon. Kaya yung itong mga ganitong klase ng pagkain, itong mga Jackie Oats na ganito, hindi na po nila binibigyan ng pansin kasi po nasisira daw po. Okay, kasi nga po hindi po ito alam ng iba nating mga kaibigan na magmamanok. So, I advise na pumunta kayo sa mga malalaking agribet. So, lahat po ng kailangan nyo pagdating sa pagmamanok, nandun po mga kamanok. Kaya po doon kayo bumili. O kaya naman, kung hindi nyo alam o kilala ang itsura nito, ilalagay ko na lang po dito sa video. Hindi ko alam kung dito lalabas o dito lalabas. Basta pag lumabas dyan mga kamanok, i-click nyo lang po yon at doon na lang po kayo mag-order. Okay? Pag lumabas po dito yung Jackie Oats, dito, i-click nyo na lang po at dito na lang po kayo mag-order para po talagang legit ang makuha ninyong Jackie Oats. Baka rin po kasi mamaya pagpunta nyo doon sa agribet, malito kayo kung alin ba dito yung tinutukoy kong Jackie Oats kasi medyo magkakamukha yung pagkain. Kaya ilalagay ko na lang po dito sa video natin, sa harapan ng screen ninyo, para dito na lang po kayo mag-order. Okay? So, mga kamanok, kaya ko po lagi sinasabi sa inyo na kailangan nyo magbigay ng Jackie Oats. Ito, ganito po kamanok. Ito po ang itsura sa mga nagtatanong dyan. Ito po ang itsura ng Jackie Oats. So, ito po is fermented na. So, advice ko palagi sa inyo na i-ferment. I-ferment nyo po yung Jackie Oats para po mas dumami yung nutrients. Para po mas mabilis po yung pagganda ng katawan ng inyong mga alagang mga manok. I-ferment po. Sa mga magtatanong dyan, Idol, paano ba gawin ang fermentation? Okay, pagdating dyan sa Jackie Oats para madali po namin itong may apply. So, ang gagawin nyo po, bibili kayo ng Jackie Oats, for example, 1 kilo. Kasi po ang 1 kilo mga kamanok, lagi kong binibili, kalahati po nito. Okay? So, wag nyo nang hugasan kasi maayos naman yon. Pagka nailagay nyo po dito yung Jackie Oats, lagyan nyo po ng mineral water, punuin nyo na po. Kailangan po, lubog po. Kailangan lubog po yung Jackie Oats sa ilalim ng tubig. Para po sa ganon, mag-start po yung process ng fermentation. So, after 1 week, pwede nyo pong balikan at bisitahin yung inyong binabad na fermented Jackie Oats. So, makikita nyo po yan mga kamanok, magkakaroon na po siya ng mga bula-bula. Ito po, wala na itong bula kasi po, okay na siya, fermented na po siya. Naaalis din po yung bula, katagalan. So, as long as
maayos po yung proseso ng pagpa-ferment ninyo, matama po yung nailagay yung tubig, tapos tama rin po yung dami ng Jackie Oats tsaka ng tubig, mag-ferment po yan. Ang gagawin nyo po, pag nailagay nyo na po yung tubig, nasa loob na rin po yung Jackie Oats, kahit ganito lang po ang paglalagay ng taklob, isang pihit lang pong ganyan, okay na po yon. Ilagay nyo na lang po sa isang tabi at hintayin nyo po na mag-isang linggo. So, kung kayo po is naiinip, pwede nyo pong pasingawin. Okay, araw-araw, buksan nyo lang na ganyan, tapos sarduhan nyo po uli para po yung gas sumingaw. Para po mas maging maganda yung fermentation process ng inyong Jackie Oats. Okay? So, malinaw po tayo dyan mga kamanok. Danilo, makinig ka para po maganda nyo pong may apply ito sa inyong mga alaga. Ulitin ko, ang proseso po at para doon sa mga interesado natin, yung Jackie Oats, ilalagay nyo po dito, kalahati. Tapos yung another kalahati po nito, lalagyan nyo po ng tubig. Okay? Kung kinakailangan punuin nyo na po mga kamanok. Basta kalahatian po, kalahati ang Jackie Oats, kalahati rin po ang tubig. And make sure mga kamanok, ang tubig po ay mineral or distilled. Huwag kayong kukuha sa faucet. Huwag kayong kukuha sa gripo kasi po magkakaparasite yan. Babaho po ito at baka yung iba nating mga kamanok dyan, hindi na po ibigay sa inyong mga alagang mga manok. So para maiwasan po ang pagbaho, mineral water at distilled water po ang inyong ibibigay ang inyong gagamitin. So makakasigurado po kayo, right after ng 7 days, fermented na po ang inyong Jackie Oats. So paano naman po ang paggamit ng fermented Jackie Oats? Sabi ko nga po, 10 to 15% lang po ng inyong kabuuang pagkain o ng inyong kabuuang patuka na ibinibigay sa manok ang dami ng fermented. Manok, paano ba yun kukwentahin? Ganito po, kung kayo ay may 10 manok, okay, 9 na takal ng patuka, okay, yan, 9 na takal na patuka, okay, ganito na lang, 9 na takal ng patuka, yung isa, excuse me, yung isa, fermented Jackie Oats. Ganun po ang 10%. Okay? Ganun po ang 10%. Kung kayo naman is may 20 na manok, so 2 takal ng fermented Jackie Oats ang hahalo sa 18 takal ng inyong patuka. Hahaluin nyo lang po yun mga kamanok hanggang sa magkaroon po ng medyo wet. Konting wet moisture kasi po medyo basa po ito kasi nga po may tubig, then yung fermentation ganun din. Tamang-tama lang po yung moisture, hindi po masyadong matubig, hindi rin po masyadong dry. Ibig sabihin, magiging maayos din po yung healthiness, yung hipo ng manok. Hindi po matiga, hindi po dry, hindi rin po masyadong malambot. So tama lang. Sa pagkakataong yan mga kamanok, walang taba ang inyong magiging mga manok. Maaalis. Kung ang inyong mga manok sobrang bibigat, sobrang lalambot ng hipo, right after nito, 1 month na pagbibigay ninyo ng fermented Jackie Oats, matutuwa kayo. Kasi firm po yung kanilang katawan. Firm. Wala po silang taba. Magaan. Tapos, wala pong masyadong moisture. Maayos na maayos po yung manok. At the same time, kaya po napakaganda nitong Jackie Oats, ito po ay may natural amino acid. Okay, pag sinabing amino acid, building block po yan ng protein na tumutulong sa pag-build ng katawan ng inyong mga manok. At the same time, may natural vitamin B12 na tumutulong naman upang papulahin ang mukha ng inyong mga alaga. And that is a sign of healthiness. Kaya napakaganda nitong fermented Jackie Oats. Kaya kailangan nyo nang gumamit nito. At kahit hindi na kayo kumuha o bumili ng mga vitamina o suplemento na pampapula ng mukha, kahit ito lang mga kamanok, okay, ayos na. Okay? So, Danilo, sana nagkakaintindihan tayo at nasagot ko kahit papaano ang iyong katanungan. So, proceed tayo sa sunod. Ayan, so mega shoutout kay Reynita Romero TV. Ayan, so ano kaya to ni Larry Romero. So Reynita Romero TV. Ayan, watching idol, salamat sa mga tips mo. Enjoy po, God bless. Ayan, mega shoutout. And also kay Shaniel. Ayan, palagi akong nanonood ng video mong idol ka mamay. Mega shoutout din po sa inyo. Kay Ardod. Ayan, so mega shoutout. Okay. Good morning from Gibot GP Vlog. Ayan, good morning idol. Ask lang. Okay, ang NCD B1B1 ba at NCD Lasota ay pwede din na ibigay sa ibang mga tandang. Okay? Para po hindi naman ito masayang.
Okay? Yes po mga kamanok, tandaan nyo na ang NCD B1B1 at ang NCD Lasota, sila po is parehas ng components. So, ang pinagkaiba lang nila, si NCD B1B1 ay ginawa para sa ating mga sisiw. So, medyo mababa po itong level na to, okay, ng vaccine, pero makakatulong po yan sa inyong mga alagang sisiw. Pero pwede rin nyo po yung ibigay sa inyong mga alagang tandang or anuman, okay, any kind of chickens. Yung NCD Lasota naman, so ito naman ay ginawa para gawing booster. Parang booster to eh. Parang booster kung ang inyong mga alaga is binigyan nyo ng NCD B1B1. Pagdating nila ng, for example, 3 weeks or 2 weeks, ito po ay ibinibigay nyo para meron kayong tinatawag na booster ng anti-peste. Okay? So, NCD B1B1, NCD Lasota, parehas lang po sila. Pinahina nga lang po na vaccine itong B1B1. Then yung Lasota naman is ginawa para sa inyong mga alagang 3 weeks old pataas. So, meaning to say, pwede nyo na po yung ibigay sa inyong mga alagang tandang, sa inyong mga alagang inahin, o sa kahit na ano pang uri ng ibon. Okay? So, next tayo. Medyo mahaba na yung video, no? Okay, pa-shoutout from Pinamalayan, Oriental Mindoro, Michael Sadicon. Mega shoutout po sa iyo. Kay Manwaa Anime Recap. Ayan, so mega shoutout din po. Mega shoutout din kay Ardok. Ayan, naulit. Kay Ronnie Magalang Santiago. Mega shoutout din from Aroroy, Masbate. Ang layo. Okay. Also, mega shoutout kay Aldrin Bohol. Okay? So, yung katanungan mo sa ngayon is hindi ko masasagot kasi medyo iniiwasan natin yung mga ganito klase ng topic. Pero kung meron ka pang katanungan, sige sagutin natin. Or mag-PM ka na lang sa akin kung gusto mong malaman kung paano natin ito magagawa. Okay? Kay George, sige, mega shoutout din. Yung katanungan mo, medyo ano rin to. Iniiwasan natin. Pasensya na, PM nyo na lang po ako. Good morning, Idol, from Raymond Lacondazo. Ayan. So, good morning, Idol. Pwede po ba ang Centrum na ibigay para sa ating iginagayak at ilang beses po ang pagbibigay? Salamat po. Ayan. From Tagudin, Ilocos Sur. Yes, pwede po ito. Ang Centrum, pwede po yung ibigay sa ating mga alaga. Pero, pwede po natin itong hatiin. Okay, pwede po natin itong pag-apatin kasi po yung Centrum is medyo malaki para sa ating mga alagang mga manok. So, hatiin natin sa 4 para talagang tamang-tama lamang po yung vitamins and minerals na makuha ng ating mga alaga. Pwede po yan mga kamanok. So, pwede po yung 2 times a week, 3 times a week. So, po pwede po mga kamanok. Or pwede pong banawin ninyo, then kuha po kayo ng syringe, then saka nyo po ibigay sa inyong mga alaga. Makakatulong po yan from A to Z na vitamina talagang makukuha ng inyong mga alaga, mga manok. So, paano mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating sasagutin. Hopefully, kahit paano nakatulong yung ating pagsagot sa inyong mga katanungan. Ulitin ko, bago ko tapusin itong video ito, if ever na may mga katanungan kayo tungkol sa pagmamanok, lagay nyo lang sa comment section. Sagutin natin yan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.